Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's nakakahiya itong balitang ito mga kababayan. Itong si Russian vlogger Vitaly Dorovetsky. Ang hirap naman pangalan mo. Russian vlogger Vitaly Dorovetsky. Ayan mga kababayan. Sino ba to? Ito yung Russian vlogger na na hinuli po dahil sa kanyang mga antics. Bigyan ko muna kayo ng background dito kay Vitaly Dorovetsky. Okay, bago natin pag-usapan na itong kahihiyan na naman ng Pilipinas sa buong mundo. Okay. Ito pong si Vitaly Dorovetsky, isa pong Russian at better known online. Kung gusto nyo makita o tingnan yung kanyang social media accounts, Vitaly ZDTV or just Vitaly. Siya po ay Russian-born YouTuber, vlogger, and internet personality known for ang kanyang content ay prank, comedy, stunt, and vlog content. Okay. So, itong si Vitaly Dorovetsky ay pinanganak po dyan po sa Russia. Ang nationality po niya ay Russian, pero meron din po siyang US permanent residency. Okay. So, ito si Vitaly Dorovetsky ay mayroong mga 10 million subscribers and billions of views sa pamamagitan ng prank and stunt video. So, mahilig siya mag-prank at yung mga stunt. So, yung kanyang style ay extreme pranks, social experiments, hidden camera antics, and provocations designed to go viral. So, talaga nagpo-provoke siya na magalit yung tao para maging viral. Ang problema, nasobrahan naman dito sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng ganun dito sa Pilipinas . So, anong nangyari? Siya po ay, nireklamo. Nireklamo siya. So, ito yung mga kontrobersiya at mga legal na issues na kinasangkutan nito ni Vitaly. He has been arrested multiple times. So, maraming beses na pala ito na aresto. Kasi nga yung kanyang pagbablog, nanggagalit siya, nambibisit siya. Tapos, di ba, anong bang ginawa nun dito sa Pilipinas? Parang katarantaduhan din ang pinagagawa nitong hype na to . So, siya po inaresto multiple times for disruptive and unlawful behavior during pranks. Okay, halimbawa, yung bigla na lang pumapasok sa major sports events, umaakyat kung saan-saan, basta magpapansin lang. Ayan si Vitaly Dorovetsky. Parang dorogista. Dorovetsky. Noong 2025, siya po ay naaresto dito sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang live streaming antics dyan sa BGC, sa Bonifacio Global City, Taguig, na allegedly siya ay involved sa harassment, public disturbance, and minor theft. So ang ginawa ng otoridad ng Pilipinas, siya ay na-charge with unjust vexation, alarm, and scandal, and attempted theft, and labeled him as an undesirable foreign national before deportation proceedings were concluded. So pagkatapos siya makakulong, after serving his penalties and nearly 9 months in custody, so 9 na bandi siyang nakakulong, siya po ay dineport sa Russia. Ito lang, itong January 2026. At nalagay na siya sa immigration blacklist. At hindi na po siya pinayagang bumalik dito sa Pilipinas. So, ayan po. Ito po ay yung picture na to, malamang nandun na po sa kanyang bansa. At tingnan nyo kung walang hiya ito. Sinuot pa niya yung kanyang t-shirt na BJMP. Bakit meron kanyan? Dapat wala siyang ganyan kasi alam ko sinusurrender yung mga damit na ganyan paglabas mo.
Dapat hindi ka na hindi ka na nakasuot ng ganyan at wala ka dapat inilalabas na ganyan damit. Ano to, hindi ito sinerch? Paglabas? Kasi bawal po yan eh. Bawal ka magsuot yan eh. Sa public. Bawal ka magsuot yan. Pero bakit meron siyang may suot siya? O baka naman pinagawa niya lang. Pero hindi eh. Sa tingin ko to galing sa loob to eh. Oo. So ito, siya po ay na-deport. Hindi ko lang alam kung update sa kanya kung nasaan siya. Pero ito, nag-live mga kababayan. Sabi niya sa kanyang live, I had the phone the whole time in jail. So, sa buong 9 na buwan na siya'y nakakulong dyan sa kulungan, sa jail, sa BJMP, meron siyang telepono. Meron siyang cellphone. Kaya sabi niya, I vlogged the whole experience. Binlog niya lahat nung nangyayari sa kanya dun sa loob ng kulungan sa BJMP. At sabi niya, it's corruption. Corrupt. I paid the guards. Hindi lang gwardiya, guards. So binayaran ko yung mga gwardiya. O kapag binayaran mo ang gwardiya, you're good to go. Bro, you can do anything. Sabi ni Vitaly Dorobetsky, money talks in the Philippines. Grabe, no? Nakakahiya. Nakakahiya. Although alam naman natin na ginawa ito ni Vitaly Dorobetsky dahil galit siya. Galit siya sa Philippine authorities kasi nga kinulong siya eh. 9 na buwan din siya nga natenga sa kulungan. At dahil nga galit siya, ito nilabas niya, itong mga inilalabas na ngayon. At sabi niya, money talks in the Philippines. Naniniwala ba kayo doon na makapangyarihan ang pera sa Pilipinas? Naniniwala ba kayo? Ako, naniniwala ako. Guys, ako naniniwala ako. Talagang money talks in the Philippines. Kapag pinakilos na ang pera, lahat tumitiklop eh. Lahat tumitiklop. At ito ano sabi niya? Money talks in the Philippines. Ibinunyag ng Russian vlogger na si Vitaly Dorobetsky na may dala siyang mobile phone sa loob ng kulungan sa kanyang buong pamamalagi. Taliwas sa pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sa kanilang pasilidad kuha ang larawan ng vlogger habang gumagamit ng cellphone. Sa isang YouTube video, sinabi ni Dorobetsky habang nakasuot pa ng BJMP na t-shirt na binayaran niya umano ang isang gwardiya upang mapuslit ang kanyang phone at magawa ang anumang gusto niya. Naniniwala ba kayo kay Vitaly Dorobetsky, mga kababayan? Ako, naniniwala ako sa kanya. Hindi siya sinisiraan ko ang bansa nating Pilipinas. Pero dapat lang kasi nating malaman ang totoo. Sa totoo lang mga kababayan napaka-corrupt. Napaka-corrupt po ng ating mga correctional institutions. Akala nyo ba sa BJMP lang ganyan? Hindi. Hindi po mga kababayan. Sa Bilibid, merong ganyan? Meron ba? Meron po. Ganyan po makapangyarihan ng pera. Pero inyo mga kababayan bawal po ang telepono. Pero nakakapag-vlog siya sa loob mismo ng kulungan. Etong picture dito, parang hindi naman kulungan to. Hindi ito jail. Mga kababayan. Sa Bilibid, meron mga kanya-kanya silang mga kwarto-kwarto.
Hindi lang siya as in Zelda. Nakakulong yung mga ano ba yun? Hindi PWD. Yung ano, yung PD, hindi man PDF. PDL, Person Deprived of Liberty. Hindi PDF, file yun eh. PDL, Person Deprived of Liberty. At ito, dito naman mga inmate diyan sa Bilibid, at dito naman mga detainee diyan sa BJMP. So grabe mga kababayan, nakakahiya. Nakakahiya itong sinabi ni ni Vitaly Dorobetsky. At sobrang corrupt. Sobrang corrupt daw diyan po sa BJMP. Ako, naniniwala ako sa kanya eh. Ewan ko lang kung maniniwala kayo. Basta ako naniniwala ako. Kasi naranasan ko yan, mga kababayan. Alam ko, ganyan ang kalakaran. Magkano ba cellphone dyan? Pag nagpasok ka ng cellphone, magkano? Saka hindi mangyayari yan kung ipinuslit lang yan ng basta-basta. Yung telepono kapag naipasok sa loob ng kulungan, hindi po yan ipinuslit ng gwardiya. Malamang at sa malamang alam po yan ng pamunuan. Kasi meron mga commander dyan, may commander, di ba, jail guard, may commander of the guards, may mga gwardiya. So, syempre, bago ka pumasok sa loob, bit-bit mo yung cellphone, maraming kang dadaanan dyan. Maraming kang dadaanan. Parang DPWH ba? Style DPWH, mga kababayan eh. Nagsimula doon sa pinakamataas hanggang doon sa pinakamababa. May kickback. Sasabihin lang naman ng gwardiya dyan. Vitaly Dorobetsky. Hindi pwede. No. You will pay me for your cellphone? No. You need to pay. You need to pay us. Hindi lang ako. Kailangan mabigyan yung matataas, pababa hanggang dumating sa akin. Vitaly Dorobetsky, understand? So, ganun yun kasi kung walang kung walang go signal, na hindi naman yan mabibigyan. Ako naniniwala ko, kapag matino ang namumuno, dyan sa kulungan, may hirapan magpasok. Pero napakadali magpasok ng mga kontrabando dyan sa kulungan. Dahil po kasabwat, simula sa taas hanggang sa baba. Ayun po ang corruption. Kaya po corruption. Kasi lahat-lahat po damay-damay eh. Ganun po sa DPWH, flood control anomaly. Simula sa pinakamataas pababa. Ngayon, sisisihin na naman ng mga DDS si Presidente Marcos. Sisisihin nyo na naman si Presidente. Alam nyo, sa totoo lang, ang hirap po maging Presidente. Lalong-lalo na, kayo nasasakupan mo, mga corrupt. Minsan, hindi mo na alam na nagtatrabaho sila, dumidiskarte, hindi mo alam, nasa likod, nandoon sa likod. Dumidiskarte, ikaw wala kang kaalam-alam. Pero pagdating kay Bunuan, hindi ako naniniwala na wala siyang alam. Sabi niya, hindi ko alam, hindi ko naman trabaho yan. Sabi ni dating Secretary Bunuan, kapal din ang mukha eh. Wala daw siyang alam. Tinuturo na nga siya ni Bernardo eh. Wala ka pa rin alam. Ngayon, si Presidente Marcos naman, ayan ang pinagdadaanan ng presidente ngayon. Napakahirap mamuno sa bansa na katulad ng Pilipinas
na yung mga nasa ilalim mo ay puno ng korupsyon. Kaya kinakailangan talaga yung kung magiging leader talaga, matigas, matapang, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang pinsan, walang kapatid, walang kamag-anak. Diba? Ganun po kinakailangan ng magiging presidente natin sa mga susunod na panahon. Diba? Kaya kung pipili tayo na mamumuno sa ating bansa, siguraduhin natin yung talagang hindi corrupt. May mga sumisigaw dyan, no? Duterte! Duterte! Kung yun ang pipiliin nyo, wala rin mangyayari. So, ayan mga kababayan, grabe, nakakahiya. Nakakahiya po itong in-expose ni Russian vlogger Vitaly Dorobetsky. Basahin nga natin ilang comments. Magbasa nga tayo ng comments. Na-real talk kayo, no? You got it right, dude. Ha, pinagtatawanan na lang talaga tayo ng ibang lahi dahil sa palpak na sistema ng batas ng bansa. Mannequin talk nga naman. Tignan nyo, mga kababayan natin, naniniwala rin sila. As if first time lang namin narinig yan, ha. Alam na eh. Diba, alam na ng mga tao ang diskarte, kalakaran dyan sa kulungan. Pinagkalat na bayaran mga jail guard, sakit nun. Hindi siguro, hindi naman sakit yun. Manhid na yung mga yan. Hindi masakit yun kung manhid ka na. Kumita sila eh. Kumikita sila eh. Masasaktan ka ba? Grabe, no? Ginawang toys ng dayuhan. Hindi nakakapagtaka, wala magugulat sa balita. Alam na dati. Kaya kung papasa ang death penalty, wawa ang mahihirap, tiyak sila lang ang malilinya dyan. Harinawa, hindi maging batas sa Pinas ang death penalty. Totoo ang sinasabi ng Russian vlogger. Masakit, no? Pero yan po kasi ang katotohanan sa Pilipinas. Sad but true. Dito sa Pilipinas, bulag batas. Pag napiringan na ng pera. So true, money. Totoo naman eh. Ayan, ang binabasa ko yung mga comment. Di mawawala yan sa kulungan. Nakapasok ang cellphone na tinayaan ng mga bantay. Illegal drugs pa kaya? So ayan mga kababayan. Hindi lang ako ang naniniwala, pati yung ating mga kababayan. So talaga nakakahiya. Nakakahiya po talaga tayo. Grabe, no? Pero mo yung kinulong natin ngayon ang salita and expose yung corruption dito sa bansa natin. Diyan mismo, sa kulungan. Nakakahiya. Kaya sana, no? Sino ba may hawak ng BJMP? Hawak ba yan ng DOJ ba o DILG? DOJ ata. Hindi. DILG. BJMP, DILG. Mga sir. Nako, ayusin nyo na dyan. Masyadong korap po dyan. Ayusin nyo na po yung inyong hanay dyan sa BJMP. Nakakahiya po kayo. Nadadamay po ang buong Pilipinas. Kawawa po ang presidente natin. Kawawa po ang matitinong mga lingkod bayan. Dahil dyan sa mga korap na nandyan po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sana po, kung hindi man matanggal, bawas-bawasan nyo naman, linisin nyo ang inyong hanay dyan sa BJMP. So, yun lang po muna mga kababayan. Wala po eh. Ganun po talaga. Money talks in the Philippines. Kaya pag wala kang pera, manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. Sabi nga ni Rowena Guanzon, wala ka namang wala ka namang ano yan, sabi niya, Rolex. Pag wala kang Rolex, wala kang mamahaling mga bags, wala kang mga imported na mga kagamitan sa katawan, wala kang karapatang pumansin o mamuna. Ganun ba yun? Rowena Guanzon? Kaya, kawawa po talaga may hirap dito sa bansa natin. Kaya, sana,
itong natitirang ilang taon ng Pangulong Bongbong Marcos, sana kahit papano ay mabawasan itong mga kawalang hiyaan, itong mga corrupt na opisyalis dito sa ating bansa. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.